Hinabol ng mga pulis sa Amerika ang sasakyang ito dahil walang plaka. Pero nang mapahinto, ang driver ng kotse, si Batman pala. Nakipagkamay pa ito sa mga pulis. At ang mga parat, nakipagkwentuhan at nakipagkuntakan pa kay Batman. Sa huli, dahil superhero nga naman siya, inayos niya rin ang plaka at tumuloy sa mga batang bibisitahin niya. Hindi naman superhero, kundi pasaway ang ilang mga estudyante sa Kentucky sa Amerika pa rin. Nagsunog, nagtaob ng kotse, at nag-ingay ng todo ang mga kabataan matapos manalo ang Kentucky sa NCAA Final Four. Halos 30 ang arestado. Take note, nagsasaya mga yan sa lagay na yan ha. Hindi naman sa Malaparaisong Beach, kundi sa nakamamatay na roller coaster na ito na pili na mag-asawa sa Japan, i-celebrate ang kanilang anniversary. Hindi basta-basta yung roller coaster na yan, dahil yan ang pinakamatarik sa buong mundo. Happy naman sila pagkatapos ng ride at wala namang nakipaghiwalay. Oras ng ronday ng mga balita, Metro Aksyon, ngayon na! Ito ang malulupit na eksena sa Metro Aksyon. Babae sa Caloocan, sinaksak ang katropang kainuman. Paano raw kasi? Siya pa napagtripan nitong hipuan. 40 anyos na lalaki, di na nakauwi ng buhay mula sa inuman. Patay matapos pagtatagain sa Caloocan. Mga nagkakawalang bagahe at fully book ng biyahe, sumalubong na problema sa mga pasaherong dumagsa sa Araneta Bus Terminal. At tubig sa balon na kaya raw magpagaling ng iba't ibang sakit, saan kaya matatagpuan? Hipuan, saksakan at demandahan. Diyan awing masaya sana ang inuman na magkakaibigan sa Malabon. Ang lalaki raw kasi tinalo ng 18 anyos niyang kaibigang babae na pusong lalaki. Gusto ko makulong ka kasi sinungaling ka! Nag-uumapaw sa sigawan, sumbatan at suguran ang presintong ito sa Malabon kaninang madaling araw. Ang mga parak, mayat-maya ang pag-awat sa magkabilang panig na hataw sa pagbabangayan. Bago magsabong sa presinto, ang lalaking si RJ Hernandez at babaeng si Regine Fuentes, masaya pang magkasama sa tumaan. Pero kwento ni Fuentes, habang lumalalim ang gabi at unti-unti na silang tinatamaan ng alak, nag-iiba raw ang kinikilos ng kaibigan. Bali, ang pinag-uusapan po namin about relihiyon. Ganyan po yan, tapos nakikipag-usap po siya about doon sa relihiyon. Ilang saglit pa, lumala pa raw ang kilos ni Hernandez. Tumitira na ako ng tomboy ngayon. Didiin ko po yun. Tumitira ako ng tomboy ngayon. Nang batukan daw siya ni Hernandez ng tsinelas, dito na raw siya napikon ng tuluyan. Kumuha po ako ng kitchen knife, hindi po ano yun. Kahit kaya ko po ipakita yung baloktot pa po yun na baloktot po sa kanya. Dahil ginanong ko lang po dahil kung gusto ko siyang patayin. Sa kaliwang bahagi ng likod, tinamaan si Hernandez. Depensa naman ng inaakusang ng hipo. Hindi raw niya ito magagawa, lalo't may karelasyon siya. Tapos nakatalikod po ako after nung sinaksak na ako. Nagulat na lang ako, pare, sinaksak ka. Dahil walang gusto makipag-areglo sa dalawa, nauwi sa kontrademandahan ang pagtatalo at pareho silang aabuti ng Semana Santa sa kalaboso. Lalaki sa Caloocan patay matapos tagain sa lig na di nakilalang suspect. At grupong nandaya noon sa overseas call, timbog ng mga otoridad. Duguan at nakabulagta ang 40 anyos sa si Marshall Dasillo nandat na sa eskinitang ito sa Tala, Caloocan kagabi. May malalim na taga sa batok ang biktima. Hinala ng mga otoridad, resback ang motibo sa pananaga. Pero ayon sa mga kaanak ng biktima, wala naman itong kaaway. Patuloy ang investigasyon sa krimen. Sa kulungan ng diretsyo ng 5 Korean nationals na ito matapos umunong tangkaing patayin ang kapwa nila Koreano sa Zigzag Road sa Rizal kaninang madaling araw. Kwento ng driver ng grupo, biglang pinababa ng mga sospek ang dalawa nilang kasamahan na sina Lee Sang-wang at Kim Sweng-nam. Pero bago pa man madali ang mga biktima, naispatan sila ng mga otoridad. Nag-check po yung mga tao natin, may nagsumbong na may nakaparada na sa baba na E50 Ford na
Sinasabing may mga lalaking may naka-blindfold. Nahaharap sa kasong abduction at attempted murder ang 5 sospek. Sinugod ng mga operatiba ng NBI ang condo unit na ito sa Makati kanina. Ito raw kasi ang kuta ng isang grupo ng sindikato na may modus na gawing local calls ang mga international calls. Meron silang partner sa ibang bansa na nagbebenta ng cards doon para tumawag dito sa Pilipinas. Somehow long distance yon, pero it would appear in the system ng telephone company na local calls lang yon. 3 Taiwanese nationals at 1 Pilipino ang naaresto. Nasabat din sa grupo ang SIM cards at modems na gamit sa modus. Pilipinas na naman ang number 1 sa buong mundo pagdating sa pakikiisa sa Earth Hour. Mahigit 1,600 mga lungsod at bayan probinsya sa bansa na nagpatay ng ilaw noong Sabado ng gabi. Ito ang ika-4 na sunod na taon na nakuha ng Pilipinas ang top spot. Kaya tinagurang hero country ang ating bansa. Record-breaking din ang higit 6,500 na mga lungsod at bayan sa buong mundo ang nakiisa sa Earth Hour ng 2012. Taong 2008 nagsimula ang Earth Hour, hinikayat ito ang mga tao na magpatay ng ilaw sa loob ng 1 oras bilang pangontra sa climate change. Susunod, bagahin ng mga biyahero sa Araneta Bus Terminal, magkakawalaan daw. Ang latest doon, ihahatid live. At tubig mula sa isang balon sa San Pedro, Laguna, nagpapagaling daw ng mga may sakit.